Good afternoon, sir, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mahid Gampong Makarimbang, ABPD2B. Ito topic ko report about sa what are the effects of internet addiction disorder. Ano ang mga epekto na ang internet addiction disorder? If you are suffering from this disorder, it might be affecting your personal relationship, work, life, financial, or school life. Individual suffering from this condition might be isolating themselves from others, spending a long time in social isolation, and negatively impacting their personal relationship. These close are and dishonesty issue may also less due to internet addiction training to hide all the amount of time this is spent online in addition. This individual may creating alternate person online in an attempt to max their online behaviors. Serious financial trouble may also result from a very advanced of work bankruptcy due to continued online shopping, online games, all online gambling. Internet addicts may also have trouble developing new relationship and social withdrawal as they feel more at ease in an online environment than a physical one. Kung ikaw ay dumaras ang disorder na ito, maaaring mahaapektuhan ang iyong personal na relasyon, trabaho, pananalapi, o buhay, eskwela. Ang mga tao may ganitong kondisyon ay maaaring umiwas sa iba, gumugugol ang mahabang oras sa social isolasyon at nagkakaroon ang negatibong epekto sa kanilang mga personal na relasyon. Maaari rin lumitaw ang mga isyu, ang kawalang ang tiwala at pagiging hindi dapat dahil sa pagtatangkang itago o ikaila ang oras ang ginugulong nila online. Bukod ito, maaaring lumika ang mga individual na ito ang mga alternatibong personalidad sa online upang maitago ang kanilang tunay na asal sa paggamit ang internet. Maaari rin silang pagkaroon ang malubang
problemang pinansyal dahil sa pag-iwas sa trabaho, pagkalubog sa utang, dulot ang patuloy na online shopping, online games, o online gambling. Nahihirapan din sila bumuo ang bagong relasyon at mas pinipiling umiwas sa lipunan dahil mas komportable silang makihalubilo sa online na mundo kasya sa tunay na buhay. Out is it diagnosed? Paano ito natutukoy? Though it is gaining traction in the mental health field, head recently added to the diagnostical and statistical manual of mental disorders as a disorder that needs more research, a standardized diagnosis of internet addiction disorder has not been discovered. This is also a significant contributing factor to the overall variability and the disorder as a whole. Aid with range of prevalence in the population from 0.3% to and whopping 38%. Bagamat unti-unting kinikilala sa lalangan ang mental health at kamakailangan lamang ay isinama sa Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorder bilang isang kondisyon na nangangailangan ang masusing pananalisik. Wala pang opsyonal at standardized na parahan ang diagnosis para sa internal addiction disorder dahil ito nagkaroon ang malaking pagkakaiba sa tukoy ang disorder na ito at ang mga apekto ay iniulat na mula 0.3% hanggang 38% ang populasyon. One of the more accepted diagnostic assessment of internet addiction disorder as being proposed by Kiwi had 2005 an article in Severe Sociology and Behavioral Purposes Life Proposal 5 Diagnostic Creating in the identification of
internet addiction disorder in the general population. Isa sa mas kinikilala pagsusuri para sa internet addiction disorder ay iminungkahi ni Kiwi Bihard sa isang artikulo noong 2005 sa Civilization Psychology and Behavior. Ayon kay Bihard, may 5 pangunahing pamantayan upang matukoy ang internet addiction disorder sa pagkalahatang populasyon. Expresses conflict with the internet constantly then about past us or future us. Palaging abala sa pag-iisip tungkol sa internet. Madalis iisip ang nakaraan, paggamit o ang susunod na paggamit nito. Need to use the internet with an increased amount of time to gain satisfaction. Kinikilalang gumagamit ang internet ng mas matagal upang makaramdaman ang kasiyahan. As made unsuccessful efforts to control, cut back, or stop us of the internet. Nakaramdaman ang pagkabalisa, pagiging irritable, lungkot o depression kapag sinusubukan kontrolin ang paggamit ang internet. Is less yaba. Nanatiling online ng mas matagal kasya sa original na plano. Bukod dito, ayon kay Bihard 2005, dapat may kahit isa sa mga sumusunod upang matukoy ang internet addiction disorder. Nabalangon. Mahapahamak o nanganganib ang mawalang ang isang mahalagang relasyon, trabaho, edukasyon o oportunidad sa karera dahil sa labis na paggamit ang internet. Nagsinungaling sa pamilya, relapits o iba pang tao upang mahitago ang labis na paggamit ang internet. Ginagamit ang internet bilang pagtakas sa mga problema o upang maibsan ang negatibong emosyon tulad ang pagkakasala, pagkabalisa, depression o kawalang ang pag-asa. Kung ikaw ay
humingi ang tulong para sa Internet Addiction Disorder. Malaman na sumalalim ka sa isang mental test o questionnaire line upang solusyon ang iyong dependency sa internet. Ang ilang sa mga pinakakalawang ginagamit ng assignment tools para sa diagnosis nito. Addiction Disorder Club. Yung Internet Addiction Test. Problematic Internet as question line. Ito lahat ang question. Ito tinatakda. The problematic Internet as question line. The composite Internet as lang halimbawa. First step in treatment is the recognition that a problem except explain ko lang to sa baba. Ano ang mga option na sa paggamot? Ano ang mga option sa paggamot? Ano unang sa paggamot ay ang pagkilala na may umihirang na problema. Kung hindi mo ahaminin na may issue ka, malaman na hindi ka maghahanap ang tulong. Isa sa mga pangunahing suliranin sa labis ang paggamit ang internet ay ang kawalan ang pananagutan at limitasyon dahil nakatago ka sa likod ang isang screen. Maaaring may pananagutan at limitasyon. Maaaring may mga bagay kang sinasabi o ginagawa online na hindi mo magagawa sa tunay na buhay. May patuloy na debate kung kinakailangan nga ba ang paggamot para sa Internet Addiction Disorder. May ilan ang naniniwala na ito ay isang pansamantalang sakit at kadalasan kusa ito nawawala. Gayunpaman, pinakita ang mga pag-aaral na posible at epektibo ang self-corrective behavior o kusahan pagbabago ang ugali. Kaibilang sa mga solusyon ang paggamit ang software upang makontrol ang paggamit ang internet at mga website na maaaring bisitahin. Karamihan sa mga eksperto ay sumasayong na ang gahanap na pag-iwas sa paggamit ang computer ay hindi epektibong parahan ang paggamot. May ilan mga eksperto rin na nagsasabing epektibo ang paggamot ang Internet Addiction Disorder
dahil kadalasan may kasamahan anxiety o depression ang condition. Ito sa pananaw ng ito kung magagamot ang anxiety o depression, maaaring bumaba rin ang internet addiction. Ayon sa mga pag-aaral, ang paggamit ang anti-anxiety at antidepressant na gamot ay may malaking epekto sa pagbabawas ang oras na ginugugol sa internet. May mga kaso rin kung saan nakatulong ang physical na aktibidad sa pagpapataas ang serotonin level at pagbabawas ang labis na pagdepende sa internet. Ilan sa mga kalaniwang psychological na paggamot para sa internet addiction disorder ay ang mga sumusunod. Ito halimbawa nila. Ito sample la. Pagsasagawa ang mga panlabas na aktibidad kasama ang pamilya. Number 2, individual, pangkat o for therapy ang pamilya. Number 3, pagbabago ang pag-uugali, behavior modification. Number 4, dialectical behavior therapy. Number 5, cognitive behavior therapy. Number 6, equine therapy, paggamit ang mga kabayo sa therapy. Heart therapy, paggamit ang sining bilang therapy. Recreation therapy, paggamit ang libangan bilang therapy. Reality therapy ayon kay Gregory C. Presicom and ND. Salamat sa bakat. Suklan.